Pong pa-victim. Ito po nakaranas ng mga sexual abuse. Tinasampal po ko ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal. Wala po kaming sahod. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Mga kapatid at mga kababayan, hindi ho ligid sa ating mga kaalaman, sa ating mga mata, kung ano po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Lalong-lalo na po, mga kababayan, ang mga nakikita natin, mga naririnig natin ng mga akusasyon, paninira na walang katotohanan sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Ngayon po mga kababayan, at hindi namang pakinggan ang mga manggagawa ng bansang kaharian kung ano at kung sino si Pastor Apollo C. Quiboloy. Si Pastor ang nagdudlo sa ko kung saan Ginoo na pagtuman sa kabuto sa tunang itong amahan. So lang bugoy gid kay ko sa una. Grabe akong papadlong. Antod karon gani di ako maiwasan pero kinamold ko li pa si kina-train ko niya, ginantusan ko niya hantod sa mo level up ko sa spiritual maturity. Hantod sa masaligan na gid ko niya. Si Pastor para sa ako si Pastor ang nitulid sa ako isa ko sa mga pabadlong diri sa kingdom. Grabe ka papadlong. Pero ang long suffering, fruit of the spirit ni Pastor, grabe gyud. Wala gyud siya ni give up sa ako. Salamat po Pastor. Si Pastor para sa akin ay isang ama. Isang ama, kung wala si Pastor, wala din ako magagawa. Siya ang nagpaaral sa akin, nagbigay ng damit, nagpakain. Kita mo naman ngayon sa rami-rami ng mga akusasyon ngayon kay Pastor. Hindi talaga ako naniniwala. Ever since grade 2 pa ako, kilala ko na si Pastor. Yung pagkakilala ko kay Pastor din, siya din yung itinalaga ng Ama para tayo ay ligtas. Tawagin tayo ng Ama na maging kasama niya sa kaharian at maging part din ng kaharian sa langit na magtatawaging sons and daughter of the Almighty Father. Praise the Son, praise the Father. Tanan yung mga nag-akusa karon kay Pastor, tanan mga dissidents na nanggawas na tungod sa kwarta. Sila sa kwarta, mga naka-istorya sila ng bahay kay Pastor. Pero sa tinuod na dami kayo ang ilang kinabuhi sa kingdom. Nahimo sila ungrateful, wala sila nagpasakit. Kung sila mga sayo, mga salang buhatan, pwede diri maulang igamit nila ang freedom of choice na mugawas. Choice nila nga musulod, choice nila sa mugawas. Sa lagi pilit ni Pastor. Kami nga, diri nagdan kayo, alipayon, abundance kayo diri. Walay problema, pero ay nagikuwat kay Pastor. Ikan sila diri. Nigawa sila, nila nang gidaot si Pastor. Grabe ka ang grateful nila yun. Wala gid nila mabati ang gugma sa anak nga mauy ng tabang sila. Maigsoon sa tinudanay lang. Sunod ko sa full-time maigsoon. Wala ko nakaskwela. Pero labaw pa maigsoon sa gihatag ni Pastor sa kuha ang makauman sa eskwela maigsoon. Ang wala na buhat sa mga tagagawas. Akong nabuhat maigsoon, pinaagi na po kay Pastor. Kabalo ko maigsoon nga kada mga nagadaot kay Pastor. Ako lang masulti sa inyo. Wala gid mo kaila kay Pastor maigsoon kung sa tinuod lang. Kaya ang tinuod nga kaila kay Pastor maigsoon. Katong nahimong kauban niya luyo sa mga pagsulay. Kung nakaila gid siya maigsoon personally, katong yang tanang gitabangan maigsoon. Karon nabago physical, bago po spiritual maigsoon. Sa ako ang 15 years sa pagpangalagat sa sulod sa kinarian. Si Pastor sa akong kinabuhi, siya ang modelo or perfect model nako sa pagtuman sa hingpit nga kaubuton sa atong langit ng Amahan. Kay nga naman, si Pastor Manggod sa uling mga adlaw, siya lang ang nagatudlo sa mensahe sa sa atong langit ng Amahan o sa Ginoo. Kay siya lamang ang nagkinabuhi niini. O siya ang akong nahimong perfect model sa pagtuman sa kaubuton sa man. Tungod kay
siya lang ang nagtuman niini ug walay laing mga relihiyon nga nagtuman sa mensahe sa atong langitong Amahan. Si Pastor lang naman ang nagbago ng buhay ko at hindi lang sa akin, sa buong pamilya, nagpaaral, nagpakain at lahat-lahat. Kaya maraming salamat po, Pastor. Ako akong pasalamat sa mga pastor tungod kay mo di pa eskwela sa GMC tapos isa pastor ako kay mo pasalamat kinasa sa SM9 kinsa lang ako pastor para ma-assign sa SM9 maging assistant cameraman sa Dr. Pileo especially na sa Malacanang pastor. Thank you pastor. Dahil sa mga pangangaral ni pastor, isa ako sa mga binago niya hindi lang sa aking pamumuhay kundi sa loob. Binago ni Pastor ang aking pananaw at tinuruan niya kami na sundin ang kalooban ng ating dakilang Ama. Isali ko sa akong ginikanan kong pastor kay isa po sa nalulung sa dati sa droga. Tapos isa si pastor na nagtabang sa kuha. Then akong parents, mura bitaw gihatag ko kang sir. Si sir na jud ang nagkuhan sa kuha na masalba ko sa gawas. So praise the Father. Ako kay changes akong pagalingon then akong pamilya lipay pod even akong mga igsoon na napod sa kingdom ipasmila sa GMC then graduate Bible School same sa kuha ipag-graduate po ni pastor sa ECPCM. Si pastor ay isang ama, siya yung pangalawa kong ama, siya nagturo sa akin, siya nagdisiplina sa akin kaya naging ganito ako, matinong tao. Salamat po pastor sa pagdisiplina at turo na ibinigay mo sa akin. Kaya naging ganito ako, nandito ako ngayon sa kingdom. Maraming salamat po. Si Pastor para sa akin, he is my everything, he is my guide, he is my inspiration. Dahil si Pastor lang ang nagtuturo kung paano mabuhay ng marangal, paano sumunod sa kalooban ng dakilang Ama. Father, para sa kuha, si Pastor ang manifestation sa gugma sa atong langitong Amahan din sa yuta o ng we love Him because He first loved us. Thank you, Father. Sa akin ay siya yung nagbigay ng kahulugan sa aking buhay at isa ako sa mga product ng Children's Joy Foundation. Ako ay binihisan, dinamitan, pinakain at pinaaral ni Pastor at higit sa lahat yung itinuro sa akin ni Pastor yung pagsusunod sa kalooban ng ating dakilang Ama na dapat ang tao ay magbalik loob sa Kanya at maging isang ganap na espiritual na tao. As of now, 10 years na po ako sa ministry at sino ba si Pastor para sa akin? Si Pastor yung guidance ko sa kaligtasan at si Pastor ang nagtuturo ng totoong salita ng ating dakilang Ama kung ano yung tunay na kahulugan na nakasulat sa banal na salita at siya ang nagtuturo sa amin na kung paano sumunod sa kalooban ng ating dakilang Ama na kung saan ang kaligtasan ang kapalit. Praise the Father. Siya ang nagturo sa akin para mabago. Dahil ang gusto ni Pastor na tayo manumbalik talaga sa kalooban ng Ama. Dahil yun talaga ang pinakaplano ng dakilang Ama na ang tao na malaman ang tunay na katotohanan lalo na sa kanyang mga mensahe through repentance. So, kailangan natin magsisi para hindi lang para sa akin kundi para sa lahat na ngailangan ng tunay na kaligtasan. Dahil nga tinuro niya ang tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng mensahe na ang tao sumunod talaga sa kalooban ng dakilang Ama. Dahil yan lang talaga ang pinaka-purpose niya, mabago ang tao at maibalik sa kanyang kalooban. At yun lang po, Pastor, at salamat sa lahat. Kahit ano pang paninira ang ibato nyo sa aming pinakamamahal na pastor, hindi ito kayang tumbasan ng lahat ng kabutihang ibinigay sa amin ni Pastor.